last. Be still, my soul. The waves and wind still know His voice who ruled while He dwelt below. Be still, my soul. The hour is hastening on when we shall be forever with the Lord. When disappointment, grief, and fear are gone, sorrow forgot, love's purest joys restored. Be still, my soul, when change and tears are past, all safe and blessed, we shall meet at last. Happy midweek sa tanan nga mga kauturan sakop diri sa West Visayan Conference. Nagapasalamat kita sa sining oportunidad nga makapadayon kita sa aton nga pagpangalagad sa tunga sang problema nga ginatubang sang aton nga kalibutan karon. Apang sa pihak sina kabay pa nga hindi ini mangin balabag nga makapadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo. Sa bagay nga karon nga gabi aton tun-an ang pagkaimportante sang ginatawag nga pailob kag ang pagpabilin, pagpadayon sa pag-alagad sa iya. Kag ang tema nga aton pagatun-an karon is patience and perseverance. Ang aton nga teksto makita sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 2 hasta sa 4 nga nagasiling, My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Nakita naton sa sini nga dinalan nga gin hambal sa aton ni Apostol Santiago mga kauturan, nga kabigo naton nga isa ka kalipay sa tion nga may ara madamo nga mga pagtilaw nga nagasampot sa aton nga kabuhi. Nga aman, kay suno sa iya, aton nahibalan nga sa tapos nga matilawan kita, ilabi na gid ang aton nga pagtuo, magapamunga ini sang pagpailob. Aton tun-an kung daw ano ka-importante ang pagpailob. Now, hindi lang si Apostol Santiago ang naghambal na hanungod sang pagka-importante sang patience, sang pagpailob, kundi bisan pa si Apostol Pedro, naghambal sa naunang Pedro 1, 5 hasta sa 9. Ari ang ginhambal ni Apostol Pedro, mga kauturan. For this reason, very reason, do your best to add goodness to your faith, to your goodness add knowledge, to your knowledge add self-control, and to your self-control add endurance, to your endurance add godliness, to your godliness add Christian affection, and to your Christian affection add love. So diri nakita naton nga ang pagpailob, ang pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglanon nga aspito sa aton nga Kristohanon nga pagkabuhi. Kay nabalaan naton diri nga ang pulong nga endurance kinahanglanon agud
nga makapabilin kita sa pag-alagad sa Ginoo. Ang sugpon pagid o nagpadayon si Apostol Pedro sa iya ginambal, versikulo 8, nagasiling sa diri, these are the qualities you need. And if you have them in abundance, they will make you active and effective in your knowledge of our Lord and Jesus Christ. But if you do not have them, you are so short-sighted that you cannot see and have forgotten that you have been purified from your past sin. So diri makita naton mga kauturan nga ini nga mga butang kinahanglanon gid naton sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, ilabi na gid samtang kita paabot sa malapit nga pagkari ni Ginoong Hesus. So makita naton diri nga kinahanglan ini nga mga butang abunansya gid sa aton nga espirituhanon nga kabuhi. Kag si Apostol Pablo nagpahayag mga kauturan nga ang aton pag-alagad sa Ginoo ginhalintulad niya ini sa isa kadalaganon. Mabasa naton ina sa naunang Korinto kapitulo 9 versikulo 24 hasta sa 29. Nagasiling sa diri, you know that many runners enter a race and only one of them wins the prize. So run to win. Athletes work hard to win a crown that cannot last, but we do it for a crown that will last forever. I don't run without a goal, and I don't box by beating my fists in the air. I keep my body under control and make it my slave, so I won't lost out after telling the good news to others. So makita naton diri mga kauturan nga ang aton nga pag-alagad kinahanglan kaangay sang isa ka tawo nga nagadalagan, nagaintra sa mga palumba. Kag sa Apostol Pablo nagasiling diri nga yadto mga katawhan nga nagapalumba, nagaintra sa pagpalumba, nagatinguha nga ang premyo nga ilang nga mabaton, premyo nga mga umalagi. Apang siling na Apostol Pablo diri, apang kita nagalantaw sang koruna nga nagapadayon tubtob gid sa katapusan that will last forever. Kag amo ina mga utod nga kun ining mga katawhan nga nagaintra sa palumba nagatinguha gid sang tudo nga pagpaninguha, agod lang nga maangkon nila ang padya, how much more sa aton nga ang aton padya nga ginpreparar sang Dios sa aton, padya nga walay katapusan. So diri makita naton mga kauturan nga kinahanglan kita mag-alagad sing matudtuod sa Ginoo. Nagakinahanglan ini nga pag-alagad sing matudtuod nga pag-alagad, mga utod. Ang hambal ni Apostol Pablo nagpadayon sa Hebreo 12:1, siling niya, therefore, since we are surrounded by so many great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight of sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us. So nakita naton diri nga kinahanglan magpadayon gid kita mga kauturan sa aton nga pag-alagad, agod nga maabot naton ang aton nga lalambuton. Talking about patience o pailob, mga kauturan, sa Grego ang pulong nga pailob gin-translate ining cheerful, endurance, or constancy. Kung maghambal kita sang patience, hindi lang ini nagahambal sang pagpadayon or pailob, kundi makita naton diri sa pulong sang Grego nga hopomone,
nagakahulugan siya sang kalipay. Kung sa aton pa ang pailob nga ginahambal, ang pulo nga pailob, ginaputos ini sang ginatawag nga kalipay. Amo ini mga kauturan niya, importante ang pailob samtang kita nagahulat sa ikaduha nga pagbalik ni Ginisos. Kay kumadula gani ang pailob sa aton, dira kag ang aton balatsyagon magalain. Sa aton pa kung nagapailob kita mga kauturan, ara gid naopdan ina nga pailob sing kalipay. Wala sing tawo nga nagapailob sa paghulat nga nagaugtas. Hindi pwede nga magpailob kita nga nagaugtas kita. Kay ang pailob, hindi matawag nga pailob kung may ara nga pagkumod. So, kinahanglan gid nga may ara nga kalipay. Amoy na siyang isa sa mga ebidensya nga makita naton diri mga kauturan sa aton nga kabuhi nga samtang nagapaabot kita sa kay Ginoong Hesus, dapat ma-develop naton ang ginatawag nga pailob nga ini kag diri makita sa aton nga mga guya bilang mga tinaw sang Ginoo ang ginatawag nga kalipay. So nakita naton dra kung daano ka importante ang pailob, no? Kag ang pailob makita naton nga may ara gali ni mga kauturan nga kalipay. No? May ara nga kalipay. Now, ang pulong nga pailob or patience gin bad ini agud nga maintindihan naton sing tudo mga kauturan ang pulong nga pailob. Kay kung magamba ka pailob, paghambal sang word nga pailob, pamatsaga naton simple lang ini nga mga butang. Pero mga utod, kung padalman naton sa pagtuon ang pulong nga pailob, may madamo ini nga indikasyon kag may damo ini nga implication sa aton personal nga pagpangaman sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Now, talking about patience, it refers to steadfastness and perseverance under certain circumstances and also to remain expectant in the face of passing time. Kung sa aton pa mga kauturan, ang pailob nagakahulugan ini sang aton pagkalig-on. Bisan pa sa idalom kita sang isa ka sitwasyon or circumstansya. Ka nga aton ginaagyan sa aton nga kabuhi. Lain-lain nga mga circumstansya, mga kauturan. Of course, mahambal naton nga ang pailob is applicable sa mga sitwasyon nga hindi maayo. No? Sa mga sitwasyon, sa mga eksperyensya nga ma-eksperyensyahan naton nga mga hindi maayo sa sining kalibutan. Now, patience refers overwhelmingly and positively to independent, unyielding, defiant perseverance in the face of aggressive misfortune, and thus to a kind of courageousness in the negative sense. Kung sa aton pa, ang pailob, nagakinahanglan ini mga kauturan sa ginatawag kaisog. So, luwas nga may kalipay, luwas nga naputos kita sa ginatawag nga, kung may ara kita pailob, may ara kita nga ginatanaw sa unhan, nga among rason nga nga nagapailob kita, kung sa aton pa ang pailob, ginaupdan man ini sang paglaom. Bangod may ginatulok kita sa unan. So bisan sa ano nga mga kasakit nga aton ginaagyan sa sinikalibutan, ginaantos naton ina, nagapailob kita because we are looking of something better sa unahan. Kag nagakinahanglan man ang pailob sang ginatawag nga kaisog. Kaisog. Kag ini mga kauturan nga kaisog is a positive courage. Kinahanglan naton ang courage agod nga maabot naton ang aton nga lalambuton. Now, it refers also to the enduring of humiliation. Pagpailob, pagpaubos, mga utod,
samtang kita nagahulat sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Sa bagay, si Ginoong Hesus nag-emphasize gid nga ang aton nga pag-alagad kinahanglan magapadayon gid tubtob gid sa katapusan. Mateo 24 versikulo 13 naghahambal, but the one who endures to the end will be saved. Kung sa aton pa ang pag-alagad naton sa Ginoo, dapat padayon gid hasta gid sa katapusan. Kag amo ini ang pinaka-importante nga dapat naton ma-experiensyahan samtang kita nagapaabot sa malapit nga pagkari ni Ginoong Hesus. Tunan naton ang tatlo ka mga benepisyo nga ang kinahanglan kita mga kauturan magpailob, no? Nga kinahanglan nga may ara ginatawag nga perseverance sa aton nga pag-alagad bilang Kristohanon. Una diri mga utod nga benepisyo sa ginatawag patience and perseverance is to perfect our lives. Agud sa paghimpit sang aton nga kabuhi. Now, balik kita sa ginambal ni Apostol Santiago, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Kita nyo na mga kauturan, kag ang pailob magahimpit sa iyang nga buhat agud nga kita manginhimpit kag kumplito. Amo ini mga kauturan ng kinahanglanon naton. So nakita naton diri nga ang pailob makapahimpit gali ini sang aton nga kabuhi bilang mga Kristohanon. So kung hindi kita magpailob mga utod, kung maguntat kita sa pag-alagad sa Ginoo, hindi naton mabaton ang bugos, ang kabugusan sang ginatanaw o kung gina-expectar sang Dios sa isa kag isa sa aton. Amo ni mga kauturan nga importante gid nga magpabilin kita kag magkabuhi naton ang ginatawag nga pagpailob. Ikaduha nga benepisyo sa ginatawag nga pagpailob, no? Kag perseverance. We can have the ability to help others persevere. Ang ikaduha gali mga kauturan nga benepisyo sang pagpailob, amo nga ang pagpailob makalaton man sa iban. Ma-encourage nato ng iban after nga kita magpailob. Si Apostol Pablo naghambal sa ikaduhang Korinto 1:4, who comforts us in all our affliction so that we may be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which ourselves are comforted by God. Tapos nga kita mga kauturan natagaan sang insakto nga kadalagan pagkatapos naton nga naagyan ang madamo nga mga problema kag kasakitan sa aton nga kabuhi, yadtong iban aton man ma-encourage. Amo na nga diri makita naton mga utod nga importante gid ang pag-share sang aton nga mga eksperyensya sa iban. Ang importante gid mga kauturan nga ang aton nga kabuhi masugid man naton sa iban kung paano kita nakadaog sang mga madamo nga mga pagtilaw sa aton nga kabuhi. So paagi sini ma-encourage man ang iban. Ikatatlo mga kauturan nga benepisyo sang patience and perseverance, this will produce for ourselves earthly and heavenly reward. May duha ka impact. Kalibutanon, kaglangitnon, nga padya. Kay siling sang Ginoo, kay na, ginambal naton sa Mateo 24:13, ang nagapadayon tubtob sa katapusan, maluwas. May kaluwasan. Amo na ang heavenly reward. Diris kalibutan kung nagapadayon kita, kung
nangin maukod kita bisan pa sa pihak sa mga kasisitan, sa mga kasakitan, mga utod, mabato naton ang reward. Mabato naton ang kadalagan. Mabato naton ang aton nga mga ginahandom, maabot naton aton ginahandom sa aton nga kabuhi. Amo ni ang isa sa mga manaming nga ginhambal ni Gail Dever. Siling niya, keep your dreams alive. Understand to achieve anything requires faith and belief in yourself, vision, hard work, determination, and dedication. Remember, all things are possible for those who believe. Nakita nato na mga utod. Amo ini nga kung may ginalabot kita sa aton nga kabuhi, kung may mga ginadamgo kita sa aton nga kabuhi, upda naton ina mga kauturan, una sang pagtuo. Kag updan inang pagtuo sang buhat, hard work. Updan ina ang hard work sang determinasyon, dedikasyon. Amo ni importante mga kauturan. Amo ni nga sa atong pangalagad bilang mga Kristohanon, hindi ni siya easy gulaki nga pag-alagad. Kinahanglan ang aton nga pagtuo buhi, ang aton pagtuo malig-on, ang aton nga paninguha. Nabala naton nga kita may katungdanan man sa pagtuon sang pulong sang Dios, katungdanan nga himuon naton ang ginapahimo sang aton Ginoo. Agud nga may ara dako impact ini sa aton nga kabuhi. Kay balan naton mga kauturan nga ang pagtuo kag ang buhat indi gid ini magbulaganay. Nagaupdanay gid ini. Hindi pwede nga magbuhat lang nga walay pagtuo kag wala hindi man pwede nga magtuo nga walay buhat, hindi pwede na mga kauturan. Kay ang buhi nga pagtuo nagaproduce o kung nagapamunga ini sang manami nga mga buluhaton. Maayo nga mga buhat. Kag amo ina ang ebidensya sang aton nga pagtuo. Amo ini mga kauturan nga ang pailob nga ini nagakinahanglan ini sang pagtuo, nagakinahanglan ini sang paglaom, nagakinahanglan ini sang pagpangabudlay, kag dedikasyon, agud mga kauturan, mabato naton ang padya nga aton ginahandom sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Ari ang mga classic example sa ginatawag nga pailob kag perseverance. Una diri makita naton si Noe, no? Noah. Nabalaan naton ang istorya sa balaan kasulatan mga utod kung paano si Noe exercise, nagpakita sang iya nga pailob, sang siya gintagaan sang mission sang Dios sa pagpreparar sang iya panimalay kag sang iban man nga katawhan para sa magaabot nga isa ka dako nga kalamidad sa kalibutan. Pero makita naton diri mga kauturan kung daw ano ang eksperyensya ni Noe nga sa sulod sang 120 ka mga tuig nga iya nga pagpangaman para sa magaabot nga kalaglagan, iya ini mga kauturan ginhimo paagi sa isa ka pagpailob. Si Abraham, aton man hibalaan kung paano si Abraham nagpailob, mga kauturan. Sang gintagaan siya sang Diyos, sang promisa, nga paagi sa iya nga kaliwatan, magatuhaw ang isa ka nasyon. Makita naton mga kauturan kung daw anuman kadugay, no? Kung daw anuman kalawig ang pailob nga gin-eksperyensyahan ni Abraham. Ang sa panahon nga mga Israelino guwa halin sa Ehipto pakadto sa Kanaan, dira man naton makita mga kauturan ang leksyon nga luyag sang Dios nga ikabuhi sang mga Israelinon. Kag ini amo ang leksyon sa ginatawag nga pailob, ang Exodus. Nabala nato ng istorya diri mga kauturan nga kon gustuhon gid nga ang halin sa Ehipto pakadto sa Kanaan, mga kauturan,
it takes for how many days lang kag niyan maabot nila ang Kanaan. Apang mga utod, nga ngagin hatagan sang Dios ang mga Israeli noon sang malawig nga panahon agud nga makaabot sila didto sa duta sang Kanaan. Ina bangod gusto sang Dios nga makabuhi na experiencehan sa mga Israeli noon ang kabuhi nga napunan sang ginatawag nga pailob. So kung sa aton pa sa sini nga eksperyensya sang Exodus, diri naton makitaan nga ang Dios may leksyon nga gusto niya ipaalinton sa aton bilang mga Kristohanon. Kagina mga utod, amo ang pailob. No? Amo na importante sa aton nga kabuhi. Bisan pa sa panahon nga ginsugo sang Dios ang mga Israelinon nga daugon ang Jericho. Ang Jericho suno sa istorya mga kautuan, isa kagamay nga syudad. Pero diri makita naton kung paano ang Ginoo nagmotivate nga i-develop sa mga Israelinon ang ginatawag nga pailob, no? Sa 7 ka adlaw nga libot-libot nila kag sa ikapito amo to nga nagsugo ang Dios nga magsinggit sila kay patunog tanan ang ilang mga trompeta. Mga kauturan, nagakinahanglan ini sang ginatawag nga pailob. So makita naton diri mga utod nga ini tanan nga mga ehemplo ka mga eksperyensya sa mga tao sang una sa daan nga katipan kag bisan pa sa bag-o nga katipan ang mga Bible characters makita naton dira kung paano ginhikot ang pagpailob. Kag kung daw ano ka importante ang pailob sa ila kabuhi bilang mga Kristohanon. Now, may isa ka tao nga ang ngalan si George Mueller. Ini si George Mueller, mga kauturan, bantog nga tao sa pagpangamuyo. Ang istorya nagasiling nga si George Mueller nagpangamuyo sa sulod sang 52 katuig para sa iyang mga abyan. 52 years prayer for the last man. Nga aman mga utod, kay si George Mueller, nagpangamuyo siya sa 5 niya ka mga kaabyanan. After 5 years nga pagpangamuyo, isa sa 5 nagbaton kay Kristo bilang personal niya nga manluluwas. In 10 years, 2 more of them found peace in the same Savior. So nahimo na nga 3 after 15 years. And he prayed on for 25 years. And the 4th man was saved. Grabe nga pailob mga kauturan. For the 5th, he prayed until time of his death, and this friend too came to Christ few months afterward. Nakita ninyo mga utod, astagid nga napatay si George Mueller, and Mueller had prayed almost 52 years. Nakita naton diri ka daw ano ang pagpailob ni George Mueller, agud lang maluwas ang iya nga mga kaabyanan. When we behold such perseverance in prayer, we feel that we have scarcely touched the fringe of real importunity in our intercession for others. Nakita nato na mga utod. Hindi nato mahimo ni mabudlay inimuon. Amo na nga sa bisan sa pangamuyo kinanglanon naton ang ginatawag nga pailob. Kaangay kay George Mueller. Si Alexander the Great, ginpamangkot. Kag, kung ano ang iyang sekreto, kung paano niya nadaog ang kalibutan. And he replied, by perseverance. Diri sa balaan kasulatan mga utod, makita naton ang mga madamo nga mga Bible characters
nga naka-undergo sa ginatawag pailob. Kag amo ini makita naton diri si Nehemiah, si Pablo kag si Silas, si Job. Ini nga mga Bible characters, mga kauturan, nag-agi sa madamo nga mga kapiutan, kasakitan sa ilang nga kabuhi. Damo nga mga challenges kaangay kay Nehemias. Balatian, kag damo nga mga pagtilaw sa kay Job. Paghingabot, persecution para sa kay Pablo kag kay Silas. Pero mga kauturan, wala sila nationg kundi ang pailob amo ang naghatag sa ila sing kusog agod nga magpabilin sila sa pihak sina nga mga kasisitan nga ila ginagyan. Of course, nahibalaan naton mga kauturan kung paano si Ginoong Hesus nagkabuhi sa sining kalibutan nga napun-an sang pailob for the sake of saving us. Agod luwason kita bilang kita amo ang iya nga object sa pagluwas sa aton sa sining kalibutan. Kung nga nagkarisa diri, agod nga matagaan kita sing kaluwasan, mga kauturan. Now, si Ellen G. White naghambal diri, integrity, firmness, and perseverance are qualities that all should seek earnestly to cultivate. Perseverance. Kinahanglan naton ini mga kauturan nga pauswagon, for they clothe the possessor with a power which is irresistible, a power which makes him strong to do good, strong to resist evil, strong to bear adversity. Kag nagpadayon pagid siya sa counsels to parents, siling niya diri, patience will seek for unity in the church, in the family, in the community. This grace must be woven into our lives. Nakita naton kaimportante ang pailob, mga kauturan. Sa bagay, si Hudson Taylor, ginpamangkot, kag naghambal siya, there are 3 qualifications for God's people. Ano ina, mga kauturan? Ang 3 ka mga qualifications para sa mga tinaw sang Diyos. Sila niya, ang una, number 1 is perseverance. Number 2 is perseverance. And number 3 is perseverance. James 5:7, therefore, be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruits of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. So amoy ni mga kauturan, kinahanglan nga magpailob kita sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, kay nabalaan naton nga lapit na ang pagkarisang aton nga Ginoo. Sa panahon nga kaangay sini, nga ginalandas kita sang pandemic sa COVID-19, mga kauturan, wala kita sing liwan nga taming nga magamit bilang mga Kristohanon, kundi ang ginatawag nga pailob. Ang pagpailob, patience and perseverance, kinahanglan naton ini mga kauturan. You also be patient, establish your heart, for the coming of the Lord is at hand. James 5:8. Kinahanglan naton mga kauturan ang pagpailob. Sa bagay, sa bugna, Kapitulo 14, versikulo 12, nagasiling, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Nakita naton diri mga kauturan, isa sang mga qualification, isa sang mga character, virtues nga kinahanglan igakabuhi sa mga Kristohanon, amo ang ginatawag
nga pailob. Sa lain nga version nagasiling diri, sa today's English version, this calls for endurance on the part of God's people, those who obey God's commandments and are faithful to Jesus. Kinahanglan naton ang patience, kinahanglan naton ang perseverance, ang endurance, mga kauturan, samtang kita nagapaabot sa malapit nga pagkari ni Ginoong Hesus. Kabay pa, mga utod, hindi kita mag-give up, never give up sa pag-alagad naton sa Ginoo. Bangod na nagapati kita nga si Ginoong Hesus malapit na gid magpahayag. Never give up. Jesus is coming. There are days I know when you get so discouraged. It seems that all hope is gone. But there's one, only one, who can give you courage and strength to carry on. Never give up, Jesus is coming. It's the darkest just before dawn. Never give up, Jesus is coming. Never give up, keep holding on. This world I know can't last much longer, and sin will soon pass away. But my faith in God keeps growing stronger, for Jesus is coming someday. Never give up, Jesus is coming. It's the darkest just before dawn. Never give up, Jesus is coming. Never give up, keep holding on. Never give up, Jesus is coming. It's the darkest just before dawn. Never give up, Jesus is coming. Never give up, keep holding on. Akon kamo ginaagda sa isa ka pangamuyo, mga utod. Ginong Diyos karon nga tion, nagapasalamat kami sa oportunidad nga kami mapahanumduman nimo paagi sa amon pagtuon karon. Nga samtang kami nagapaabot sa malapit nga pagkari ni Ginoong Hesus.
nagakinahanglan kami nga ma-develop sa amon kabuhi ang pailob. Kabay pa o Ginoo, buligi kami nga magpailob kami samtang kami nagahulat sa malapit nga pagkarinig ni Hesus. Agod Ginoo nga malabot namon ang amon lalambuton sa amon nga kabuhi bilang Kristohanon nga amoy na ang langit nun nga doog gagin preparar nimo para sa amon. Kabay pang ikaw magpakamayo sa tanan ng mga kauturan diri sa West Visayan Conference kag sa tanan ng mga kauturan nga nagapamati kag nagasunod sining amon programa sa online worship. Kabay pa ikaw magpakamayo ka maghatag sa amon sing kalipay samtang kami nagaalagad sa imo sa adlaw-adlaw nga tanan. Ginatugyan namon ini sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen.